Mga kandidatong pinagkaisahang iboto ng Iglesia ni Cristo, ano nga ba ang naging kapalit? Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama! Bago po tayo magpatuloy sa ating topic, sa mga hindi pa nakaka-subscribe ng ating channel, pakihit po ang subscribers button para po sa ating mga susunod pang upload. Maraming salamat po. Katatapos lamang ng pambansang halalan ngayong 2025, kaya naging mainit na usapin at iba't iba ang naging reaksyon at sinasabi ng mga netizens. Lalo na yung mga hindi member ng Iglesia ni Cristo dahil kanilang kinwestiyon ang mga napili upang iboto, lalo na't hindi yun umayon sa kanilang gusto. Ang nakatutuwa nga lang isipin ay yung mga hindi pa member ng INC ang nanggigigil bakit daw si ganito o si ganoon ang napili. Ano nga raw bang naging kapalit o ibinigay sa pamunuan ng INC para ito ang siyang piliin? Mula nang magkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, ay ipinatupad na ng Iglesia ni Cristo ang kaisahan sa pagboto dahil ito ay naaayon sa nakasulat sa Biblia na kanilang sinusunod. Sa pagpili ng kandidatong iboboto o pagkakaisahan, ay ano nga bang kapalit? Alamin natin sa mga dating politiko na totoong nakinabang sa kaisahang pagboto ng mga member ng Iglesia ni Cristo. Ay obviously wala akong maibibigay at hindi magbibigay at walang hinihingi naman sa akin. Sa aking karasan, abay naku, napakalayong tignan ang Iglesia ni Cristo sa ganitong klaseng paratan. Napakalayo at hindi man lamang dapat isipin ni paman. Ako'y natutulungan ng Iglesia nang walang kapalit. Nakakalungkot po. Ewan ko nga ba kung bakit may mga taong sumusulat ng mga ganito. I mean, may mga taong tayo sa kaibigan, sa media, na parang ba nagiging irresponsable na makasulat lamang kahit na makasira na sila ng damdamin. Ako po ay matagal ng tumakandidato, 1963 pa po. Pero ni minsan, hindi tayo nilapitan o nagparamdam man lamang ng pangangailangan ng simbahang ito. Ako'y galit sa naririnig kong ganyan, na may ilang mga sumusulat niyan. Una, wala silang pruweba. Pangalawa, itong kinagagalit ko, hindi totoo yan eh. Pambabastos siya sa mga kagaya ko na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo on my first term in 1995. At uli, noong 2001, tumakbo uli ako. Ang Iglesia ay talagang inendorso ako at yan ay kinikilala ko at ako'y nagpapasalamat. Pero ni isang kusing, walang naging usapan dyan. Walang hiniling, walang perang pinag-uusapan. Sabi ko nga, kasinungalingan yan. Ang totoo ay kung ano ang kusa nila, yun lang ang kanilang didesisyonan at ito walang kapalit na anumang bagay. Kaya ako mismo po is witness to the fact that Iglesia extended help to me without any expectation of a return or any expectation of a favor being done to them. Ang tulong ng Iglesia ni Cristo is voluntary. As a matter of fact, tinitingnan naman ng Iglesia ni Cristo kung yung quality or the kind of data sinusuportahan. Kaya naman in general, the candidates that they support or that I support good. Mas hindi ko sinasabing ako good kasi nakakaya naman yun. But generally, good. And that is why mga sinusuportahan yung mga they're the ones that come out. Because of that screening process also. Pero yung sa issue, na yung because, for a certain, hindi mo nakikita yun, wala naman, wala naman hinihingi sa amin. I think foul yun. Atin pong napanood at narinig ang mga naging pahayag ng mga dating politiko at kasalukuyang politiko na tinulungan ng Iglesia ni Cristo. Kanilang malinaw na sinabi na walang anumang kapalit o walang hiningi ang pamunuan ng INC kahit paanong kondisyon, lalo na o anumang kabayaran na kanilang ipinaninira. Ayaw man itong paniwalaan ng ibang tao, subalit ito ang siyang katotohanan.
Nagkakaisa ang INC members para iboto ang isang kandidato nang walang anumang kapalit. Dahil ginagawa ito ng mga member ayon sa kanilang pagsunod at pagpapasakop sa kanilang pamamahala ayon sa mga aral ng Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama!